Alright mga karyabe, so ito na at pagpapatuloy na po natin yung paggawa ng makina ng Ford Everest 2.2 engine. So ito na nga mga karyabe at unti-unti na nga natin. So nabuo na natin to lahat. Bisa niyo tulungan niyo dito. Alright mga karyabe, ito na, naisalpak na natin. So medyo Kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. alright mga karyabe, so ito na at pagpapatuloy na po natin yung paggawa ng makina ng Ford Everest 2.2 engine. Alright, so tara and let's go! So ito na nga mga kalyabe at unti-unti na nga natin. So nabuo na natin to lahat. Ayan. So yung mamaya ituturo ko sa inyo yung timing niya doon at saka yung mga ibang kinabit natin dito. So nakaligtaan natin kanina mag-video kasi busy tayo at hindi natin mabitawan tong makina kasi nagpipersa tayo at hinahawakan ng ating super alalay. So walang magbibideo kanina kaya ito na lang kinuha natin at ituturo ko lang din sa inyo mamaya yung tamang timing yan doon. So nalinis na po natin yan, ang kanyang intake, kanyang exhaust, yung kanyang EGR, ayan, so nandyan yung kanyang EGR. So mamaya ituturo natin sa inyo yung mga ginawa natin dito para at least magkaroon po kayo ng mga idea about sa mga Ford Everest Ranger, Everest na 2.2 or di kaya sa Ford Ranger. So parehas lang po sila ng makina ng Ford Ranger na 2.2. So yan. Mamaya mga kalyabe, doon tuturo ko rin sa inyo ang tamang timing nito. So makikita nyo doon mamaya yung pinakatamang timing nito at sigurado ako mga kalyabe na marami ang matutuwa dahil ituturo ko sa inyo dito yung tamang sukat ng pag-timing nito kahit wala kayong mga special tools para dito sa pag-timing ng Ford Everest na ito. So mamaya papakita natin sa inyo mga kalyabe. Ayan. So dito naman sa flywheel nito, ayan, hindi naman kayo malilito. So nandito po yung kanyang sensor, crankshaft sensor. Ayan. Ito po yung kanyang crankshaft sensor. Nandito po yan mga kalyabe. So hindi rin kayo malilito niyan kasi may guide din po yan dito sa kanyang flywheel. Ayan. So mamaya at lilinisin din natin to dahil medyo nagrusty na to. Lilinisin natin to ng ating panlinis. Alright. So dito sa intake. Ayan. So yung turbo na ginawa natin kahapon ay ito na. Malinis na yan. Ayan. So nabuo na natin ulit to. Ayan. So dito mamaya, ayan yung kanyang exhaust. May mga gasket po yan. Itong gasket niya, ayan yung yero. Exhaust gasket kung tawagin. Ayan, mayroon po yan. At dito, may mga gasket din yan dito na yero din. So, ipapakita natin sa inyo mamaya yan. At dito, ayan, marami po yan. Ayan. Dito sa timing naman, tuturo ko sa inyo mamaya. Ipoposisyon na natin ito maayos mamaya. Para at least magkaroon po tayo ng idea about sa pagta-timing ng Ford na 2.2 engine. Alright.
Alright mga kalyabe, so ituturo ko lang sa inyo pala yung tamang timing nito. Ayan. So, dito mga kalyabe, kung napapansin niyo, pag mag-timing nitong Ford 2.0 dito, kung mapapansin niyo itong may butas na to, ayan, tutusukan lang natin yan siya ng tornilyo na G's. Ayan. Wala ako ng tornilyo ko, pang tusok, para at least makita ninyo mga kalyabe na yan ay nasa tamang timing. Ayan. So, ganyan lang siya. Ayan. Sintrong-sintro lang mga kalyabe. Ayan siya. Tapos, para mapatapat natin itong timing marks na to, ayan, dito sa kulay itim na to. Dalawa yan. Ayan. Tapos, dito sa ating injection pump, ito, kung napapansin nyo itong butas na to, ayan, tatapat din natin to dito. Tapos, dito, sa baba, kapag wala kayong special tools, mula rito, magbilang kayo, mula rito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.5. Ayan. So, dito ang katapat niyan. Ayan. So, dito, itatapat nyo dito. Yan po yung pinaka-timing mark sa crankshaft niya. Ayan dito. 24.5. Sa pag nagsubra kayo o kumulang kayo dito, ay hindi ninyo mapapaandar to ng maayos. So, magugulat na lang kayo, magbabago-bago ang andar nito. Right, so yan ang sa proper timing nito mga kalyabe. So, ayan, at pinakita ko sa inyo yan para ito ay tatakpan na rin natin to. So dito, sealant lang ulit ang nilalagay dito mga kalyabe, sealant. So ito, dito, paikot yan. Puro sealant lang yan. Alright. Alright mga kalyabe, at ito na, nabuo na nga natin to. So isasalpak na lang natin ito doon. Ayan, dyan sa Ford. So, sasalpak natin yan dyan. So, bukas na siguro ng umaga kasi medyo pagod na yung aking super alalay. Wow! Ayan. So, bukas ay sasalpak natin to buo doon sa ating Ford Everest. Ayan. So, buong buo na po yan. Ayan. Ayan na siya. So bukas, abangan po ninyo yung pag-angat natin ito. Dahil alam naman natin hindi biro talaga yung pag-angat nito mamaya. Bukas pala. Right. Alright mga kalyabe, so ito na at magsasampa na tayo ng ating makina. Ayan. At salamat nga po pala sa nagbigay nitong aking engine crane. Kung sino ka man, dahil talagang hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung sino ka. Ayan. Maraming salamat po talaga sir sa pagbigay mo ng aking engine crane. Ayan, so ito na po yung engine crane na binigay sa atin noong Pasko. Ayan. So malaking tulong po to sa amin. Ayan, napagaan na po yung aming trabaho. Right? Ayan na mga kalyabe. So inangat na natin yung makina at itutulak dito papunta rito sa ating engine bay. Ayan, so yan po yung engine bay ng Ford. Dito po yan sa salpak ngayon. Ayan. Minsan yung tulungan nyo dito. Ang bigat. Yan. Pantamnil yan. Inasan. O, di ba? Alright mga kalyabe. So ito na't naisalpak na nga natin tong makina. Ayan. So maraming salamat talaga dito sa engine crane na binigay sa atin. Ayan, so napakalaking tulong po talaga niyan mga kalyabe. Ayan. Baliktad ang pagpasok niya, baliktad. Unahin mo muna yung sa baba. Malambot lang yan sa baba na yan eh.
teka. Alright. So ayan mga kalyabe. At kasalukuyang kinakabit lang ang aming engine support. Teka lang. Alright, so abangan nyo na lang mamaya. Hindi tayo makapag-video ng maayos mga kalyabe kasi alam niyo naman medyo masilan talaga to. Alright mga kalyabe, ito na, naisalpak na natin. So medyo pahirapan talaga ang pagkabit nito dahil medyo masikip. Ayan. Ayan na siya. Alright. So ayan na nga mga kalyabe, nabuo na nga natin yung makina ng ating Ford Everest at naisalpak na rin natin dun sa ating sasakyan. So abangan po, ilagay ko na lang pala dito yung mula sa pagbuo hanggang sa pagsalpak natin dito sa sasakyan. So idudugtong natin dito sa dulo mga kalyabe para at least mayroon kayong idea kung paano talaga yung tamang pag-timing ng tawag nito ng Ford Everest na 2.2 engine. Alright mga kalyabe, so ito dito sa block na to, ayan, lalagyan natin ito siya ng sealant kasi since nawala ito siyang talagang wala siyang pinaka gasket dito. So yung pinaka gasket nito ay ito lang, sealant na to. Ayan. So kakabit muna natin to, baka makabit pa ng iba. Pwede bang gawin toothpaste yan? Oh, itong kinakabit ko dito sa postiso ko para kumabit. Mabisa? Mag-isa. Kapit na kapit postiso ko. Right. Next. Next, mga tornillos. Oh, sige ito. Mahaba yun. Mahaba to. Saan itong mga tornilyo? Mahaba to. Mabusin. Sobrang haba to sa ito. Sa ito eh. Ako, kukunin ko pa doon. Alright, so yan, nakabit na natin tong crankcase niya sa baba. So, nakabit na rin natin yung ating oil pump dito mga kalyabe. So, yung ating oil pump ay ito, yung ating nilinis kanina. Ayan, kung napansin nyo, ito yon. Alright, so, kukunin ko lang yung mga gasket. Alright mga kalyabe, so, auto torque muna tayo.
gamit ang 50, 42, 44, 46, 48, 50. Yan. So 50 muna tayo mga kalyabe. Unang higpit. Right. So 50 muna. Ayan. So medyo mahina ang lagatik ng ating torque wrench ngayon. Pagod siya. So sir, pantay muna natin sa lahat 50. So tatlong beses kasi ito natin yung mga kalyabe higpitan. Alright. Sunod natin ay 60. Dahil maliit yung kanyang tornilyo nito, kaya hanggang 70 lang tayo. 6, 60. Ayan. So 60. So next natin is 70. Alright. So ito final na to mga kalyabe. Maliit lang kasi ang tornilyo niya mga kalyabe. So hindi natin pwede sobrado sa 70. Alright. So ang kanyang 13, ayan, so may isa pa kasi yan. Ay hanggang 50 lang ito. Hindi pwede higpitan to todo kasi mapuputol to. Ang liliit kasi ng mga tornilyo mga kalyabe.
Ayan. So dito mga kalyabi, hindi ka naman malilito dito. Bukod yung kanyang intake at bukod yung iba rin kanyang exhaust. So yung kanyang exhaust ay mayroon, ayan. So makikita nyo yan. Para yan doon sa kanyang pump. So ganyan lang kabilis yung pagbuo ng makina mga kalyabi. Ayan, tinatanggal lang natin itong kanyang mga rocker arm. Bukas magawa, doon sa baba natin bubuhay na. Yung, Pumakan na ito. Babay natin doon. yung. Yan, yun. Dito na. Dito na yan. Pagka ano yan, sabi nga natin doon. Kaya nga. Dito na. Tapos, doon na natin siya sasalpak. Sasakay na natin sa lift yan. Sasakay na natin. Hindi. Bakit? Takot ka na magbalikat? Hindi naman. Balikatin ko yung cord na yun. Aangat natin itong cord ng balikat. Basic. Alright. So, ulit. Dahil nga wala ulit yung gasket. Dahil wala yung ulit gasket, may gagawin ulit tayong mahiwaga. Mahiwagang beta braid. Ayan, ito lang naman yan. Huwag natin masyadong kapalan. Try mo lang yung stick. Langis. So ito mga kalyabe, bago natin ikabit itong cover, ayan, wag tayong manghinayang sa langis. Langisan po natin 'to. Ayan. Itong kanyang camshaft.
So nilalangisan talaga yan sadya para siya ay dumulas. Ayan. Huwag tayo manghinayang sa langis. Alright. Okay. Ito, ikakabit na natin ito mga tornilyo. Mga tornilyo na ang buong akala natin ay malaki pero maliit lang pala. Maliit lang ang ulo. Nakintab lang. Maliit ang ulo pero malaki ang laman. Ito? Hindi. Nito. Ayan. Alright. 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 So kung napansin nyo mga kalyabi, pare-parehas lang ang kanyang haba. Ayan. Kulang pa ng one more chance. Tingnan na Gis. Ah. Alright mga kalyabe, at ito na nga, nakabit na natin yung ating cylinder head. So dito bukas, ipopokus natin kayo dito sa timing. Ayan, so dito tayo sa timing. Ayan, so madilim na kasi mga kalyabe, mahirap naman mga pa. Ayan, nabuo na natin. Makina na siya. Alright. So ito na nga mga kalyabe, at unti-unti na nga natin. So nabuo na natin to lahat. Ayan. So yung mamaya, ituturo ko sa inyo yung timing niya doon at saka yung mga ibang kinabit natin dito. So nakaligtaan natin kanina mag-video kasi busy tayo at hindi natin mabitawan tong makina kasi nagpipersa tayo at hinahawakan ng ating super alalay. So walang magbibideo kanina kaya ito na lang kinuha natin at ituturo ko lang din sa inyo mamaya yung tamang timing niyan doon. So nalinis na po natin yan, ang kanyang intake, kanyang exhaust, yung kanyang EGR, ayan. So nandyan yung kanyang EGR. So mamaya ituturo natin sa inyo yung mga ginawa natin dito para at least magkaroon po kayo ng mga idea about sa mga Ford Everest Ranger, Everest na 2.2 or di kaya sa Ford Ranger. So parehas lang po sila ng makina ng Ford Ranger na 2.2. So yan. Mamaya mga kalyabe, doon tuturo ko rin sa inyo ang tamang timing nito. So makikita nyo doon mamaya yung pinakatamang timing nito at sigurado ako mga kalyabe na marami ang matutuwa dahil ituturo ko sa inyo dito yung tamang sukat
ng pag-timing nito kahit wala kayong mga special tools para dito sa pag-timing ng Ford Everest na ito. So mamaya papakita natin sa inyo mga kalyabe. Ayan. So dito naman sa flywheel nito, ayan, hindi naman kayo malilito. So nandito po yung kanyang sensor, crankshaft sensor. Ayan. Ito po yung kanyang crankshaft sensor. Nandito po yan mga kalyabe. So hindi rin kayo malilito niyan kasi may guide din po yan dito sa kanyang flywheel. Ayan. So mamaya at lilinisin din natin to dahil medyo nagrusty na to. Lilinisin natin to ng ating panlinis. Alright. So dito sa intake. Ayan. So yung turbo na ginawa natin kahapon ay ito na. Malinis na yan. Ayan. So nabuo na natin ulit to. Ayan. So dito mamaya, ayan yung kanyang exhaust. May mga gasket po yan. Itong gasket niya, ayan yung yero. Exhaust gasket kung tawagin. Ayan, mayroon po yan. At dito, may mga gasket din yan dito na yero din. So, ipapakita natin sa inyo mamaya yan. At dito, ayan, marami po yan. Ayan. Dito sa timing naman, tuturo ko sa inyo mamaya. Ipoposisyon lang natin ito maayos mamaya. Para at least, magkaroon po tayo ng idea about sa pagta-timing ng Ford na 2.2 engine. Alright. Alright mga kalyabe, at ito na, nabuo na nga natin to. So isasalpak na lang natin ito doon. Ayan, dyan sa Ford. So sasalpak natin yan dyan. So bukas na siguro ng umaga kasi medyo pagod na yung aking super alalay. Wow! Ayan. So bukas ay sasalpak natin to buo doon sa ating Ford Everest. Ayan. So buong buo na po yan. Ayan. Ayan na siya. So bukas, abangan po ninyo yung pag-angat natin ito. Dahil alam naman natin hindi biro talaga yung pag-angat nito mamaya. Bukas pala. Right. Alright mga kalyabe. So ito na, naisalpak na nga natin tong makina. Ayan. So maraming salamat talaga dito sa engine crane na binigay sa atin. Ayan. So napakalaking tulong po talaga niyan mga kalyabe. Ayan. Baliktad ang pagpasok niya, baliktad. Unahin mo muna yung ano sa baba. Malambot lang yan sa baba na yan eh. Teka. Alright. So ayan mga kalyabe. At kasalak po yan, kinakabit lang ang aming engine support. Teka lang. Alright, so abangan nyo na lang mamaya. Hindi tayo makapag-video ng maayos mga kalyabe kasi alam niyo naman medyo masilan talaga to. Alright mga kalyabe, ito na, naisalpak na natin. So medyo pahirapan talaga ang pagkabit nito dahil medyo masikip. Ayan. Ayan na siya. Alright. So ayan, at
Maraming salamat nga po pala. Ah, hindi ka man kita kilala, sir, yung nagbigay po ng aking Indian cream. Itatawagin na lang po kita na Mr. Anonymous dahil hindi ka po talaga nagpakilala sa akin dahil nagpadala ka nga sa akin ng pabili ng aking Indian cream. So yan na po, sir. Nagamit na po natin yan. At maraming salamat po talaga dahil sobrang napakaluwag na po ngayon ng aking gawa. So, kita nyo, hindi na ako masyadong nahihirapan sa pagsampa ng makina. At, yun nga, halos hindi ako makapaniwala, sir, na nang dahil lang doon sa aking mga videos na nakikita nyo na kuminsan ay binabalikat lang namin yung pinapasan lang namin sa balikat yung makina para maisalpak at maibaba at mabuo namin. Ayan, so maraming salamat po talaga. Sobra po akong nagpapasalamat sa iyo, sir. Hindi talaga ayaw mo talaga kasi magpakilala sa akin, sir. Pero ito, sir, alam ko nanonood ka sa akin at God bless po sa inyo dyan. Ingat po kayo lagi at muli maraming salamat po talaga. Bye, makinistang pobre. Para sa ito, bye. Kaibigan, kalyabi, meron ka bang problema? Sasakyan mong kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre. Isang magaling na mekaniko, makinistang pobre. Mayaman ang puso sa pagtulong pobre. Makinistang pobre. Mag-subscribe na kayo. God bless, bye.